guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. This is a collective reading. I just wanted to remind you na paulit-ulit na this is a general reading and a collective reading. So it depends kung makaresonate sa lahat, sa konti lang o sa isang tao lang. It depends kung makaresonate sa inyo o hindi. So your energy at this time. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death is lost, it's free for me. You are broken every chains. There's salvation in your name. Hallelujah. Hindi nakaka-intimidate ang energy mo, hindi ka ganun ka-passionate, and hindi too much yung energy mo. Balance with the Justice card. You're balanced right now. Hindi over-energetic ka ngayon. You feel balance and calm, balance yung energy mo, yung vitality mo, ganun. Ano pa energy mo yun? Two of Swords, Two of Coins. Confused, unsure, stuck, nalilito, nadja-juggling, hindi makapag-decide. Balance. Parang you can't able to make a move or to pursue your goal pagka ganyan yung energy mo. Ano pa? Ang energy mo yon? The Moon. May gumagawa ng deceit scheme sa'yo. That's why parang hindi ka makalaban. Parang hindi mo pinaglalaban yung goal mo ba? O parang nag-overthink ka na lang na hindi mo paglaban yung gusto mo, yung goal mo. Nadja-juggling ka, nadalaw isip ka dahil sa pinastuck ka sa deceit na ginawa ng iba. Ano ba yung gumawa ng deceit sa'yo o scheme? Tao ba? Tao, pamilya na to. Mainggitirang pamilya. Mainggitirang pamilya. Yung isang pamilya na inggitira. Pamilya na na-insecure. Pamilya na na-insecure pati. Yung clarified by King of Swords. Talagang hindi mawala sa isipan nila yung insecurities nila sa'yo. Ano yan sila? Sa evil forces yan sila yung pamilya na nainggit sa'yo na yan. Sa evil forces yan sila yun. Sa side ng evil forces, malalaman nyo naman pag yung tao ay yung nakakagawa na ng evil at napaka-inggitira at yung madali ma-insecure ba. Alam yung gusto niya, yung kinukumpare niya sarili niya sa'yo, sa ibang tao, ganun. At inggitiro, mga ganong tao na gumagawa ng scheme, deceit, and evil. Lalo na kung dahil sa inggit at insecurity sa kadiliman yan sila. No doubt. At kung tuwang-tuwa na
nahihirapan at nagdurusa yung iba, nakikita nila na nagdurusa yung iba, wala na akong gagawin pati nila. Ano yan sila, nasa yung mga taong walang empathy na kinakatuwa, masaya, na nahirapan o nagdurusa yung iba, na nakikita nila nagdurusa yung iba. At yung pinapairal yung inggit nila, nakapang-harm, gumagawa ng scheme and deceit and plots, at kung ano pang evil at masama sa kapwa nila dahil sa mga inggit, insecurities, basta yung mga ganung tao. Evil yung mga yan, nasa side ng kadiliman na yung mga yan. Message ng angels for you. Pregnancy, mabubuntis ka daw. Kung hindi ka na mabubuntis, ay baka lalaki ka. Ikaw itong mabubuntis. Ikaw yung mabubuntis. Ikaw itong mabubuntis. So, ibig sabihin yung nakuha ng energy, mabubuntis pa yan. Kung tingin mong himala na mabuntis ka, ay baka may himala, no, na mabuntis. Pero, yung nakuha ng energy, mabubuntis pa. No, yan. Bye. Inggit kasi yan sila, naiinggit eh. Yan ang side ng evil, na nasa side ng kadiliman, gagawa ng scheme, deceit, plots, or witchcraft, evil, dahil lang pati sa inggit, no? At insecurities, yun lang, hindi makatwiran talaga, napakabaluktot nila. Sino bang nagagay dito ngayon? Angel ba? Angel. Nandito, maganda sa ako, nandito si Jesus Christ. No? Nandito ba si Jesus Christ ngayon? Uy, nandito, oh. You have broken every chain. Anong mensahe ni Jesus Christ? Jesus Christ, anong mensahe mo? O pinaparating mo sa mga viewers, sa lahat ng viewers. Kasi karamihan o madaming tao talaga ang pinapairal nila yung inggit nila, hindi nila kinokontrol yung inggit nila. Yung naramdaman nilang insecurities, kinukonsinti nila, tinotolerate nila dahil normal lang daw yun na nararamdaman nila. At gumagawa pa sila ng scheme katulad nitong pamilya na to, deceit o maybe witchcraft sa iba dahil sa inggit, insecurities nila o any evil. Ano po ang message mo at pinaparating mo sa mga lahat ng viewers? You have broken every chains. Nine of Pentacles. Upright ba itong Nine of Pentacles? Oh, Nine of Pentacles. Maging independent sa lahat ng viewers. Maging confident. At wag maging fake. Wag magkunwari, be confident to be yourself, your authentic self. Wag magpretend, wag magkunwari, wag maging fake daw. Baka may times na ginagaya nyo iba, style ng iba, o yung ugali ng iba, o ginagaya-gaya nyo, o nagpipretend. At wag magsinungaling. Yung mga ganito, liar eh. Huwag magsinungaling. Kasi in reverse eh. Huwag maging fake empress. Sa lahat ng viewers, hindi dito sa nirildingan ha. Sa lahat ng viewers. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Yun ang pinaparating niya sa inyo. Huwag
maging fake, magpakatotoo sa sarili. Show your true self. Be confident to be yourself. Hindi nyo kailangan mag-pretend. At hindi din maganda ang magsinungaling, no? Masama ang magsinungaling kung may mga nagsisinungaling sa inyo. Na mahilig magsinungaling, ganyan ang tao eh. Mahilig magsinungaling eh. Lalo na yung taong origin, mahilig magsinungaling. Madalang lang ang hindi mahilig magsinungaling. So, ano pa? Message mo po, Jesus Christ, sa lahat ng viewers. Matatapos na po ba yung wildfire sa California? Tatapusin. Papatayin na po ba ng God yung apoy doon? Papatayin na daw yun yung apoy doon. 6 of coins. Kawawa kasi mga hayop. Naawa ko sa hayop, guys. Siguro na nadala na din yung mga tao dahil sa consequence ng pagyayabang nila, ng pagiging proud nila at yung paggawa nila ng evil doon sa California. Ewan ko kung kailan patayin yung apoy, pero ako din nananalangin, no, na hiniling ko din na patayin na kasi kawawa yung mga hayop. Talaga doon ako naawa sa hayop. 7 of Wands. Mukhang galit talaga yung God kung kaya hindi pa namatay. Pero papatay na daw yung apoy. At nasa end of times na tayo at nag-umpisa na din kasi pati ang end of the world. Ang end of the world hindi biglaan yan. Ibig sabihin na nag-umpisa na yung end of the world, nag-umpisa na yung sinisira yung mundo, dinidestroy, katulad nung nangyari sa California, na may mga war na nangyari. Nung last year pa may war na nangyari, di ba, sa Israel at dun sa makalapit bansa niya. At yung muntika ng atakihin ng China yung Pilipinas noon, at yung muntika na magka-World War dahil sa South China Sea. Madaming sign. Tapos may mga oasis na sa disyerto. Lumilit ng tubig sa Euphrates River. Madaming sign. May mga sunog na nangyayari. May mga earthquake. Ano pa? Yun na yung signs na nag-umpisa na yung end of the world at nasa end of times na. Yun na yun. Hindi naman biglaan na isang iglap lang yan na i-vanish, no? Hindi ganun yun. 7 of Wands. Defend yourself. Saan? Sa temptation ng devil. Sa temptation ng devil daw. Maring tinetempt kayo ng devil. Sa mga temptations ng devil, iba siguro sa inyo, ano ba yan? Lahat pa ng tao tinetempt po ba Jesus Christ ng devil? Lahat ng tao. Lahat ng tao tinetempt ng devil yan. Lahat. See? Yung sa California kasi only God yung mag-decide niyan eh. Magpasya niyan eh. Kung tapusin niya yung apoy o hindi pa. Nagalit kasi talaga eh. Kaya hindi pa niya agad-agad inano. Tsaka nasa end of times na din pati. At ano po ba yun? Lord Jesus Christ, meant na mangyari na din talaga yun. Meant, na i-destroy yung California. Meant na din talagang mangyari yun. Na i-destroy yung California na yun. Yung LA, yung Los Angeles, kasi
Dahil ba maraming evil doers doon? Madaming hindi naman marami ang evil doers. Madami ang evil na mga tao doon. Madami ang evil na tao doon. Madami ang evil na tao daw doon. Kaya yun ang isa sa unang tinupok, dinistroy, sinunog ng God. Makita yung sa video, galing talaga sa langit yung apoy doon. Napanood ko yun eh. Parang ipo-ipo pang may apoy doon eh. Ikot-ikot. Grabe, parang ipo-ipo na apoy. Saan ka makakita? Doon lang ako nakakita na ipo-ipo na apoy. Tapos may kidlat pang kasabay. Doon sa ipo-ipo na yun. Oh. Oh, dinestroy nga talaga sila ng God. Dahil madaming evil doon. Madami bang gumagawa ng witchcraft doon, Lord Jesus Christ, sa California? Hindi naman marami. Doon sa Los Angeles, madaming gumagawa ng witchcraft doon. Doon sa Los Angeles banda, madaming gumagawa. Kasi yung California ay malawakan. Ano na yun eh? Parang it's city. It's ano. Pero yung Los Angeles, it's a place sa California. Doon sa Los Angeles, madaming gumagawa ng witchcraft doon. So see? Sa Los Angeles, madaming gumagawa ng witchcraft. May gayuma, ganon. Barang, kulam, siguro voodoo. Kadalasan mga voodoo. Ayaw pag-usapan ng mga tao yan, ayaw nilang isama sa reading kasi tinatamaan sila. Ayaw ng mga ganong tao. Parang na-irritate yung kanilang inner demons eh. Pero ayaw magbago. So hindi na nakapagtataka kung saan mapunta ang kanilang kaluluwa kasi ayaw nila magbago. Yung narinig na nila mapupunta sa impyerno yung gano'n, yung mga gano'ng ginagawa, no? Yung gumagawa ng witchcraft. Ayaw ko magbago. Nagagalit pa kay tinamaan sila. Ay hindi na nakapagtataka kung saan mapunta ang kanilang kaluluwa. Unless na kung magbago sila. Kung magrepent at magbago na, hindi na nila gagawin yung mga evil doings nila. At maging mabuting tao na sila. Yun ang dapat na gawin. Pero kung ayaw nila, walang mamimilit sa kanila, buhay nila yan eh. Wala silang ibang sisisiin pag napunta sa impyerno o sa abyss ang kanilang kaluluwa pag namatay sila. Tama po ba, Jesus Christ? Tama. Dahil pinaalalahanan naman sila, di ba? Pinaalalahanan naman kayo. May mga servants of God. May sugo pa ang pinadala eh. Like me. Oh. Hindi man matanggap ng iba na sugo ako. Ayun ang totoo. Kahit manggagamot, alam nga nila. Yung mga manggagamot na guided ng itaas, alam nila na pinadala talaga ako na may mission ako, may nakatakda sa akin. I have a mission in this world. Kung kaya, I'm here telling you this, sharing you this. O kaya, nakakausap ko ang angels. Ginaguide nila ako, pati si Jesus Christ. May pinadala naman sugo eh. At meron pang mga chosen ones. Pero I think madaming mag-ano na may magsasabi na may impyerno kaya dapat magbago. Madami. Yung mga nagsiserve sa mga simbahan. Kaso lang parang takot naman sila magsabi kasi magalit yung mga tao. Parang laylo sila ba? Laylo ba? Kasi magagalit ang mga tao. Parang kulang sila sa lakas ng loob kasi pag iniitaan sila ng mga tao, i-ilwish pa sila ng tao kagaya ng mga ginagawa ng mga tao sa akin. Ini-ilwish, kini-curse, o kinukulang nila, binabarang, yung nga lang. Ay, saan ba tumatama, Lord Jesus Christ, yung barang kulang nila sa kanila?
Hindi. Tinatamaan ba ako ng barang kulam nila, Lord Jesus Christ? Ay, tinatamaan pala ako. Tinatamaan daw ako, guys. Ngayon ba tinatamaan ako ng barang kulam nila, Lord Jesus Christ? Ay, hindi ngayon. Hindi ngayon. Noon, kasi papalit-palit ako. Basta, nandito na kasi sila eh. Charot. Basta tinatamaan daw ako noon. Ngayon, di na. Noon daw. Noon talaga nakulam ako na barang ako noon. Noon, tinatamaan daw ako. Siguro ng mga spells nila, kulang barang noon, tinatamaan ako. Pero mga ano yung part ng preparation ko yun, di ba? Part ng preparation ko yun eh. Kasi may nakatakda sa akin eh. Doon ko nalaman yun sa hindi lang doon sa mga magagamot. Kundi sa sila mismo, yung God na nagsabi sa akin. Spiritual yun, yung mga ganong nakatakta. Hindi naman na yung yayaman na gagandang buhay na hindi naman mga spiritual, kunwari nakatakda na may labanan na mangyari between good and evil. Kunwari may labanan mangyayari sa Armageddon. Magkakaroon ba talaga, Lord Jesus Christ, ng Armageddon? Yung sinasabi, Armageddon. Upright ba to? Armageddon. Magkakaroon ng Armageddon. Battle between good and evil. Kunwari lang ako sa Armageddon pa, ay magkaroon ng Armageddon, no? The battle between good and evil. Eh ako nasa side ng good. Doon sa side ni Jesus Christ. Doon sa side ng langit. Okay, saan kayo pipili? Sa side ng good or evil? Kaya sa mga evildoers dyan, it's your choice, no? Kung papanig kayo sa masama o sa kabutihan. So, yan. Actually, yung iba, gusto nila yung pag na masama at evil eh. Tapos baliktarin nila yung iba. Siya yung masama, siya yung evil, siya may demonyos katawan, sabihin nila. Baliktarin nila. O kaya kulamin nila yung isang tao para sabihin nila, may demonyo, may sapi, sabihin nila. Di ba, mga salbahi. Ganun yung mga yan eh. Lord Jesus Christ, matatapos na ba itong mission ko na to na yung nagtuturo spiritually? Matatapos na ba to? Ay, hindi pa daw. Hindi pa. Hindi pa. Ba yan? Okay lang. Sige lang. So, sa may mga spiritual dyan na mission, tiis lang. Kaya ako. Okay lang yan. Kahit minsan ay apektado yung financial. Charot. God will provide na ganun. Hindi naman zero pabayaan ng God financially. So yan. Dapat maging mabuting tao na choose to be a good person. Ano pa, Lord Jesus Christ, ang message mo po sa, may ahas ka dito. Defend yourself sa temptation ng devil. Kunwari kayo to, no? Itong babae dito, sa mga viewers sa lahat ng viewers. Ito yung devil kasi lahat ng tao tinatempt talaga ng devil. Yun po ang totoo. Pero sabi ni Jesus Christ.
Ano pa ang gusto mo pong sabihin sa kanila, Lord Jesus Christ? Release the baggage. Huwag kayo mag-overthink. Lalo kayong lapitan ng mga demonyo daw. No? Pagka ganyan, pag problemado kayo, stress, ay lapitin kayo na pag-depress pa. Syempre pag mag-overthink kayo, ma-depress kayo, may stress yung utak nyo. Lapitin kayo niyan ng mga demonyo pag na-depress kayo, na-stress, gano'n. Kaya huwag mag-overthink, release yung mga baggage, ganyan. O huwag mag-overthink na po. Sign of Swords. Upright po ba to? Upright. In reverse. Oh, the devil in reverse. Huwag mag-overthink na sa ganun ay hindi talaga para hindi kayo mabitray ng devil, para hindi kayo masusulan ng devil, kasi pag nag-overthink kayo, doon kayo mas lalong susulan ng devil. Doon siya papasok, susulan ka nila, ganun. Kasi pag na-stress yung utak mo, pagod yung utak mo, basta ganun yun eh. Doon kayo papasukan or susulan ng devil, ganun yun, no? Kasi yung devil ay traitor yan at sinungaling yan. Paniwalain kayo ng kasinungalingan nila. That is the father of all lies. So, yan. Yung mga evildoers naman, yung pamilya na yan, na gusto kang pastakin, i-harm, na gumagawa sa ng deceit at choice na nila yun na maging evil sila, na sundin ang kanilang inggit, ay may parusa yan sa afterlife. Alam niyo na kung ano yung mga parusa sa mga ganyan. At minsan ba nakapanood tong pamilya na to na gumagawa ng deceit scheme dito sa channel na ito? O nakakapanood sila dito minsan, o baka madalas pa o minsan, pero pinagpapatuloy nila kasi to worldwide to YouTube to sa YouTube o isa sa pamilya nila pero hindi sila nagbabago. So isang sign niya na wala din silang awa sa kanilang kaluluwa. Pabarosahan sa impyerno. Kaya ayaw nila magbago. Proud yan sila Mayabang yung pamilya na yan. Mayabang. Yung kahit na nahirapan na, nasasaktan na, ay nagyayabang pa rin. Pinagpapatuloy pa rin. Kahit na sila yung tinatamaan ng mga sakit na ginagawa nila against sa kapwa nila, na mga ginagawa nilang scheme at deceit, sige pa rin sila. Oo, ganun na nga. Ganun sila. Tapos sabihin nila, tinamaan, ginawa nila, ganun. Hindi naman daw ganun. Hindi naman. Basta mayabang sila kahit na sila na nasasaktan. Kahit sa kanila tumatama, sila nadrusa. Sige pa rin. Tapos nagmamalaki pa. Mayabang. Ganun. Madami ba, Lord Jesus Christ, ang ganong tao? Mayabang? Ay, madami ba? Madami. Halata naman Ay, mas maganda maging humble kaysa magyabang. Pero kung may mga kayong dinidisrespect ka at yung mga binabastos ka at yung mga nambubuli, yung gusto mang cross ng boundary, ay hindi masama na protektahan ang sarili, na maglagay ng healthy boundary and to defend your territory pag may mga abusado at mga yun ang tingin ko. Tama ba, Lord Jesus Christ? Ganun ako mag-isip
Siyempre, alam magpa-abuso ka, hayaan mo silang sakmalin yung sa'yo, kunin yung sa'yo, i-cross yung boundary mo. You should put a healthy boundary. Diba? Lahat ng tao, tinatempt ng devil. Kaya, you should be aware of that. Pwede gamitin na yung fear nyo. Lahat tayo. Hindi lang kayo. Tao din ako ngayon. Pwede gamitin nila yung insecurities. Lalo kung mahilig kami insecure. Kaya mas maganda yung kontrolin, tanggalin yung insecurities. Pwede gamitin nila yung inggit ninyong naramdaman. Lalo kung inggitira kayo, inggitiro. Pero kung hindi, that's good. O kung ano pa, pwede na lang gamitin against sa inyo. Kasi bakit ititempt? Para makuha ang soul ninyo. Ako nga, ina-atake nila Dahil may mission nga ako at may nakatakda sa akin So, sa iba dyan may mission at may nakatakda o nakatadhana. Natural, atakihin kayo. Lalo yung mga nasa side ng light. Yan ang number 1 na inaatake ng devil. Yung mga may mission, may nakatakda, may destiny, at yung nasa side ng light, yung mga righteous na tao, atakihin nila, sisirain nila yung pwedeng kabuhayan, mga ganon. O gagamitin nila yung mga witches, yung mga kampo nila, yung kampon, yung mga galamay nila, against sa mga taong righteous and good people. Gagamitin nila yung mga taong mayayabang, kagaya ng pamilya na yan. Witches, may pamilya na yan. Lord Jesus Christ, witches. Witches daw yan. Yung pamilya na yan, witches. That's why, nagyayabang sila sa witchcraft nila. Kawawang mga tao kasi para bang ignorante. Yung gano'n ang pinagyayabang nila, napaka-foolish, hindi nila alam, it's a trap of the devil. Kuha ang kaluluwa nila, dalhin sa impyerno. Forever sila magdusa doon. Tapos nagyayabang sila ng witchcraft nila. Yung pala'y kawawa yung kanilang kaluluwa. Forever dusa sa impyerno. Ang ino-offera na magbago, mag-change, mag-repent at mag-change, ayaw mag-change, ayaw mag-repent. Pinagyayabang yung witchcraft nila. Saan ba galing ang witchcraft? Sa mga devil, sa mga demonyo. Yan ang nagpapagana. Kasi yung nag-create ng devil at mga demonyo ay God. Diyan nagmula yan lahat sa God, yung mga lahat ng creations ng God. Lahat yan ay creations ng God. Ang tingin na nila, powerful sila, nagyayabang sila. Pero sa kanila tumatama, sila nasasaktan daw. Pero sige pa rin, kahit sila nasasaktan. Sabi sila, aray, ouch. Gusto ka nilang pastakin. Yung mag-juggling ka. O bigyan ng sakit. Kung pwede lang mabigyan ka na ng sakit, bigyan ka na ng sakit. Yung sila na tinatamaan, sabihin nila, siya tinamaan. Saan niya pumasok yung ginawa ko? Hindi bumalik sa akin. Di ba, inutupi sarili nila. Ano ba yung pamilya na yan, Lord Jesus Christ, na nawala na ba sa sarili yung mga dahil sa inggit nila, sa kapwa nila? O nawala na daw sa sarili nila dahil sa inggit nila, sa kapwa nila. Sa'yo. Alam na. Well,
Ano pa ang anybody mga energy ngayon? O baka buntis ka na, mabubuntis ka na. Ganun. Anybody mga energy ngayon? Describe. Magaling ka magsalita niyan. At you're a messenger. Pag-describe. Clear yung mind mo, sharp yung mind mo. Na mag-interpret the messages from the spirits or yung formulate na ideas or basta clear yung mind mo and sharp yung mind mo. Madali mong maintindihan yung mga messages na galing sa spirits or angels. Para kang messenger, yung ganun. Pero may sword yung pati. Malakas din yung intuition mo. Crown chakra, third eye chakra, and throat chakra. Ano pang energy mo ngayon? Bukas yung third eye mo. Pagkaganto na yung bukas yung third eye, Lord Jesus Christ. Bukas ang third eye. Bakit nagbukas yan? Kasi sa pinagdaanan mong journey, patuloy ka nagtatransform. Yun, bubukas yung third eye mo. Ano ba talaga yung third eye? Nagtataka ako dyan eh. Yung nakakita ba yung dalawang mata ng mga elemento? Yung mata talaga ng tao na dalawang mata na to. Nakakita ng mga elemento. Yan pagbukas yung third eye. Hindi. Hindi yan na nakikita. Yung third eye nakakita ng mga elemento at yung hindi makikita ng mata ng tao. Hindi. Ano yun? Yung vision, yun na nakakita. Yung vision. Yung vision na nakakita. Yung vision na nakakita pagbukas ang third eye. See? Explain ko sa inyo kung paano makakita gamit yung vision. Kunwari, natutulog ka at may pumasok na kahit tulog ka, kahit nakapikit yung mata mo, may pumasok na duwende sa kwarto mo. Kunwari lang yun, may sample ko eh. Which is nangyari yan sa akin in reality. Makikita mo sila pumapasok sa kwarto mo. Makikita mo sila. Yun yung third eye. Yun pala yung third eye. Oh. Yun ang third eye daw. Oh, see? Vision no, kahit nakapiring yung mata, makikita mo nga eh. Kasi hindi naman yung dalawang mata mo pa rin makikita yun. Wala talagang third eye dito. Wala ata yan. Wala yan oh. Wala talaga yan na yung mayroon talagang ganyan na mata niya sa taas. Wala po dyan. Wala. Yung ano mo yan, yung vision mo yan, yun ang third eye. Yung vision mo. Nakakita yung vision mo. Vision kung tawagin. Nakikita, ano pa ba sample ko man? O kaya ay may entities na naka-atake sa'yo. Makikita mo ng vision mo yan kahit, kahit ina-translate ka. Kahit pikit yung mata mo. Kahit po ba gising Lord Jesus Christ, makikita pag pikit yung mata. Kasi kahit nakapiring nga daw yung mata eh, makikita mo eh. Kasi nga bukas ng third eye. Mata mo, yung dalawang mata na to. Kahit sarado yun. Yun pala ang third eye. Kasi tama naman yung ano ko dati. Yung pagkaintindi ko niya ng third eye na yan. Kasi ako, ewan ko lang sa iba. Basta ganun ang third eye pala. Kahit na nakapiring yung mata. Ayan. Makikita mo nga eh. Kahit nakapikit yung mata, makikita mo nga eh. Yung mga hindi nakikita ng mata natin. Yan, ganyan. Kaya third eye kung tawagin.
It's your senses. Yan, isa sa senses mo yan. Yung vision mo. Para mga senses yung nakakita dyan. Senses o vision. Yun na yung third eye, yung vision na yun. Siguro, connected yan. Mga ganun ba? Ayan. Kasi nagtataka ako eh. So, meron kasi iba sinungaling din talaga eh. Dapat totoo lang, huwag paniwalaan yung iba ng kasinungalingan ng ibang tao. Nakakauod na sinungaling. Yung iba naniniwala tuloy. Ako dati naniniwala. Mga kasinungalingan nila. Siyempre, pang-uto lang nila, Diyos mio. Siyempre, pag mature ka, wala ka pang alam. Gawa-gawa lang pala nila yun. Parang delusion pala. Yan dito ang club na tao na yun. Clarification lang to eh. Sa love life mo, anong darating sa'yo? Sino? Meron kaya na darating? Wala. Wala. Wala ngayon. May mag-message ba sa'yo? Yun, may mag-message pero yung darating at mukhang nasa malayo. Kasunod 3 of Wands. Others delay. Antay-antay ka lang. Message ka niyan, pero antay-antay ka. Parang naka-align na kayong dalawa. Naka-align ba yan? Naka-align? Na-align kayong dalawa? Hindi. Nag-heal pa siya. Ayun, nag-heal pa siya. And then, pag na-heal yan, ready na siya na magkaroon ng yung bigyan sa inyo. I-message ka na yan. Pupuntakin ka na yan. Sino yung tao na yan na pupuntakin ka niya, na i-message ka niya? Ex mo na the Emperor in reverse. Ngayon ay ano to eh. O heartbroken o ex mo ha. Ganun. O nasasaktan o pwede ex mo talaga eh. Na parang powerless siya ngayon. Unstable. Na-influensyahan to ng devil. Ngayon. Hindi naman. Pero unstable na siya yung powerless. Parang ganun ba? Hindi niya makontrol yung sarili niya, yung damdamin niya. Parang ganun ba? Hindi niya makontrol yung damdamin niya. Hindi niya makontrol yung damdamin niya towards sa'yo. Towards sa'yo. Ganun. Hindi. Na ano, na maging emosyonal. Hindi eh. Towards saan? Na hindi niya makontrol yung damdamin niya towards sa isa niyang ex. Sa isa niyang ex daw. Pero ex mo yan. Kaya unstable siya. Okay. Ano pa? Ang pagdating naman sa'yo, anong damdamin niya na in love siya dun sa isa niyang ex? Hindi. Na naging emotional siya dun sa isa niyang ex? Hindi. Na galit siya dun sa isa niyang ex? Nagalit pala siya dun sa isa niyang ex. Kasi lumayo sa kanya? Hindi. Dahil deceitful, deceiver? Pwede. Upright ba yan? Hindi. Dahil sinungaling? Sinungaling daw. Dahil sinungaling. Kaya nagalit siya doon. Tama na yan. Pagdating sa ex niya. Hindi ko connected sa inyo eh. Ano yung feelings yun sa'yo ng ex? Ex mo ba to? The Emperor? Ex mo. Anong feelings yun sa'yo ng Emperor na yan? Kasi kilala ka na yan. Naging impulsive, naging driven, aggressive, driven ng mixed positive na emotion, and parang may grief din. With the color gray,
na ipurso ka? Bakit nag-grief ba yan? Nag-grieve ba yan? Nagluksa ba yan nung nawala ka? Hindi naman. Parang negative, mixed with negative emotion or may pagsisisi ba yan na nawala ka sa buhay niya o nung naghiwalay kayo? Wala pagsisisi. Pero nanginayang yan sa'yo? Hindi siya nanginayang sa'yo. Hindi daw. Pero naging impulsive aggressive. Ano galit din yan sa'yo? Hindi naman. So driven na kontakin ka, na i-message ka. So driven na kontakin ka at i-message ka kasi interesado siya ulit sa'yo. Alangan. Ex mo, kaya ulit sa'yo, interesado siya ulit sa'yo. Para bang mysterious ka para sa kanya na interesado siyang malaman, no? Dami siyang gustong malaman sa'yo. Interesado na ano. Interesado nga siyang may spy sa'yo. Mag-obserba, o nga, damon pati kanina. Na mga spy mag-obserba sa iyo. Ayun. May mga new person ba na attracted sa iyo? Sobrang attracted sa iyo? Wala. May mga new person ba attracted sa iyo? Wala. May mga new person bang gustong-gusto ka? Wala. May mga new person bang nakikita ka in marriage material? Wala. Bakit ganon? May mga new person bang type ka? Kahit ganon. Oo, type ka lang. Type ka. Magkaibang word din ano nakikita sa'yo ng ex mo na yan na interesado siya sa'yo? Nakikita niya yung ex mo na yan na interesado sa'yo. Dahil courageous ka, color blue eh. You speak the truth, you tell the truth, you offer truth. Totoo ka, hindi ka sinungaling. Malakas ang loob mong sabihin ang katotohanan, ang totoo. Kasi courageous and truth, no? Para bang malaya ka na sabihin ang katotohanan na hindi mo kailangang pigilan yung sarili mo sabihin ang katotohanan. Yun ang totoo eh. Dapat ganun, no? So, ganun ka. Kasi pag sinungaling, saan ka nakapanig? Pag nagsisinungaling ka, pag mahilig ka magsinungaling, sino ang father of all lies? Devil. Ibig sabihin, influensyado ka ng devil. Devil ang may hawak sa'yo. Devil ang, tama ba Jesus Christ? Devil ang may hawak sa mga taong mahilig magsinungaling? Sa mga taong sinungaling? See? See? Kaya, sa mga mahilig magsinungaling dyan, huwag kayong magsinungaling. Maging honest kayo. Bakit nagsisinungaling ang tao? Kasi naisip nila favorable sa kanila. Mag-benefit sila. Mauto nila. Malinlang nila. Maloko nila yung tao. Kaya nagsisinungaling. Ayaw nila mahuli sa masama at evil na gawain nila. Mga ganon. Kaya yung mga tao mahilig magsinungaling. Nako. Alam nyo na. Pero pag honest ka, ay nako, nasa side ka ng light for sure. Ano pa, may kinahangaan ba sa yung person mo na to na emperor? Mahanga ba yan sa'yo? Tingnan natin ha. Mahanga siya sa'yo. Ano yung kinahangaan sa'yo ng person mo na yun na emperor sa'yo? Ano yung kinahangaan niya sa'yo? The Sage, yung you have a good judgment, magaling ka mag-judge, mag-obserba, no? And magaling ka mag-judge ng situation, mga tao, maganon ba? You have a good judgment and you're a wise person pagka sage ka, ganon yan. So, ito na lamang for collective reading. Ano bang gusto sabihin sa'yo ni person mo na emperor na yan in reverse? Hindi na daw
hindi na daw siya naglalagay ng boundary o healthy boundary. Hindi niya na mapigilan yung ano, hindi na makontrol, hindi na mapigilan ng isip niya yung damdamin niya sa'yo. Hindi na cold at hindi na unemotional siya sa'yo. Malambot na yung puso niya sa'yo, guys. So, malambot na yung puso niya sa'yo. Malapit na yung loob niya sa'yo. Magana yung loob niya sa'yo. So, ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman at i-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakarasa ng sa reading na ito.